Yung hintal sa hymn number 143. Nasa script po ang ating lyrics sa mga walang hintal. 43 po. 43. Sabay-sabay namin awitin. On the first verse, ready, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you reveal the victory win? There's wonderful power in the blood. There is Ganoon na rin po sa mga salita niyo po, Panginoon. Napag-aralan po namin. Nabusog po nabusog po nito ang aming mga spiritual. Naway gabayan niyo po kami sa muli namin pag-aaral, pagsamba sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pag-uulang. Alam po nilang namin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen po ang lahat. Isang awin pa po. It is well. 145. Ito po. Awitin lang natin ang 1, 2, and 4. 145. Number 145.
Ready? Sing. When peace thy glory, earth was ended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Number 2. Though Satan should buffet, no trial should come, let this blessed assurance on throne, that Christ has begun, dead by helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Number 4. Oh Lord, grace the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Amen. Announcement po, prayer meeting natin sa Tuesday, 6:30 p.m. Yung Bible study natin sa Pantay, to be announced. Pag-usapan muna natin yung schedule doon. Pero yung sa Corbin, tuloy-tuloy po tayo at 3 p.m. So kahapon, po tayo dito, Bible study. Salamat po sa mga dumalo. Extension classes natin kada Sabado rin ng 4:30 p.m. So pagkatapos po natin mag-Bible study rito, maglinis, dumidiretso po tayo dun sa Tropical Farm para magturo naman sa mga bata. Ayun po, yun lang naman ang announcement. Wala po muna tayong mga major events this month or this week except sa birthday ko. Birthday ko September 3. Wala na po bang may ibang birthday ng September? Si Kuya Josiah po, September 26. Ayan, September 26. Sino pa po? Para isahang cake na lang tayo sa September. Si Django. Django, September 32. 32. Okay. Ayan, so kami lang ni Kuya Josiah ang merong birthday ng October. Okay po. Next week, ang mag-special number sa atin ay si
Pamilya nila, Sister Shinobi. Look, it's me. Pamilya, kasama si Django, saka si Kim. Kim. Kasi malakas na kumanta si Django na yun. Hindi ba ba? Yun lang. Sige po, sino pong gustong magbahagi ng kanilang blessing ngayong week? Sino pong gustong mag-share? Share. Kung wala, magro-roll the verse tayo. Lola Joy, roll the verse. Blessing na lang. Blessing na lang. First John, ano ba yan? Ay, Sige, ito na lang. Blessing na lang. Salamat sa Lord sa araw-araw na provision niya sa atin ni Lolo Ma, sa pamilya ng bawat dumadalo dito. Salamat din sa Lord at kahit napalitan na rin yung washing machine namin talaga. Salamat din sa Panginoon. Dahil napakahirap maglaban ng washing machine. Salamat sa Lord sa pagpaprovide niya ng pamilya dito. At sa kagalingan ng mga apo namin, maraming salamat sa Lord. At sa church organization natin, pinrovide ng Lord ang lahat ng mga kailangan ng ating iglesia. At thank God, at isa na tayong church na talaga matatawag. Salamat din sa mga dumalo kahapon sa ating Bible study. Sana patuloy tayong hipuin ng Panginoon na patuloy tayong dumalo sa mga gawain niya. Yun lang po. Okay, sino pa po? Kaya ka na po, Pastor. Magpasalamat po ako ng dugo sa Panginoon. Unang-una nung magka-sakit si Kim, hindi nahawa si Siron. Kasi, itong si Siron kasi, ang hirap kapag para sila may sakit eh. Thank God din na sa pagod is merong strength na binibigay ang Panginoon para makayanan yung pang-araw-araw na struggles. Talagang binibigyan ako ng kalakasan ng Panginoon. And yun nga po, sa nagdaang struggle na meron ako sa family ngayon, nandun na talagang binibigyan ako ng comfort ng Panginoon. Then, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi hindi nagtagal yung sakit ni Kim. Ilang days lang siya. So, glory to God po. Sino pa po? Kung wala na po, magsisimula na po tayo ng ating afternoon worship service. Ni-invite ko po ang lahat na tumayo. Bukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 11. Babasahin po natin ang verse 1 hanggang verse 3. Hanggang verse 6 po pala. Basahin po natin ang sagitan. Ang sabi po dito, and it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now when John had heard in addition the words of Christ, he sent two of his disciples, and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which we do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Salamat po tayo, Panginoon. Salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Salamat sa lahat ng biyaya niyo, sa lahat ng kaluluwa niyo dito. Baka mga maganda, Panginoon, kailangan ko na matamnan sila ng inyong salita. Kilala nila ang inyong persona, ang persona na nililigtas, Panginoon. Nawa, mangusap tayo sa mensahe nito, Panginoon. Patawad sa aming mga kasalanan. Lamang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming hari sa Yesu Cristo. Amen. Kakaupo na po ang lahat. Pinamagatan ko po yung sermon na to, When Doubt Meets Christ. Pag sinabi natin doubt o pagdududa, isa itong bagay na kinakaharap naman talaga ng lahat ng Kristiyano at one point or another.
Ayaw man siguro nating aminin, but even the strongest of saints, nagkaroon na sila ng mga panahon na nagdududa sila sa pagkilos ng ating Panginoon. Perhaps, nananalangin ka ng taos-puso pero hindi ka sinasagot ng Panginoon. Perhaps nakakaranas ka ng suffering, ng kawalan, ng discouragement. At minsan tinatanong natin ang Panginoon, Panginoon, nandyan ka ba talaga? Panginoon, are you truly in control? At kung naranasan mo na to, you are not alone. Sa passage mismo natin, nandito si John the Baptist. Si John the Baptist, isa siyang lalaki na kung saan alam natin na duwag ba siya? Tapang, malakas, brusko. Siya yung klase ng preacher na walang kinataktakutan. Siya yung nagsasabi sa buong mundo, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nakikita natin dito na itong matapang na preacher na ito, nakakulong siya ngayon, hindi siya makapagturo, naputol yung kanyang ministry. At doon sa loob ng kanyang kulungan, nagpadala siya ng isang tanong sa ating Panginoon. Are you the one who is to come, or shall we look for another? Ikaw na ba talaga yung Mesayang dumating? O kailangan namin humanap ng iba? But here is the beauty ng story na ito. In this story, we do not see Christ rebuking John for his doubts. You do not see Christ na kung saan minamaliit niya si John the Baptist. Instead, ang ginawa ng Panginoon, tingnan mo yung lahat ng ebidensya ng aking mga bagay na ginawa, yung pangako ng aking salita, at dito mo makikita yung sagot sa doubt o pagdududa na nararamdaman mo sa iyong puso. Ilang punto lamang sa hapon na ito. Una, tingnan natin yung realidad ng pagdududa sa buhay ng isang mananampalataya. When we consider John the Baptist, isa siya sa mga taong iisipin mo kailanman hindi dapat magduda sa ating Panginoon. Isa siya sa mga pinakamatatag, pinakamatatapang na mananampalataya. And we must remember kung ano si John sa kanyang ministry. Walang arte sa katawan si John the Baptist. Sanay sa hirap si John the Baptist. He is a man of the wilderness. Ang damit niya hindi mga roba. Ang description sa kanyang damit gawa sa buhok ng kamelyo. Si John the Baptist yung kapag nag-preach, talagang yung boses niya rinig sa lahat ng sulok ng mundo. He was respected ng mga tao, kinatatakutan siya ng mga hari, ino-honor siya bilang isang propeta ng ating Panginoon, isang preacher ng ating Panginoon. Pero pagdating sa Matthew 11, he is no longer free. Nakakulong siya sa kulungan na ginawa ni Herod. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanya. At yung lalaki na nagpipreach na may malakas na boses in an open sky, sa lahat ng taong makikita niya, wala siya ngayong layang sabihin yung laman ng kanyang pananampalataya. And situations like this have a way of testing our faith. At iba-iba tayo. Kung si John the Baptist kulungan, imprisonment, ours might be isolation, persecution, suffering, problems, trials, na pwedeng dalhin natin at mabigatan tayo. And even the strongest servant ng ating Panginoon, sometimes, ang katotohanan, nagkakaroon tayo ng doubt sa ating mga puso. At nandito yung question ni John. Nagpadala siya ng isa sa kanyang mga disipulo upang tanungin ng Panginoong Jesucristo, ikaw ba talaga yung Mesaya? O kailangan pa namin humanap ng iba? Habang inaaral ko to, ang hirap para sa akin i-picture out na talagang ito si John the Baptist. Si John the Baptist na walang takot na ipinoproclaim yung saviorship ng ating Panginoong Jesucristo. That Christ is the Lamb of God. Ngayon siya mismo yung nagtatanong, hanap ba kami ng iba? The answer here kung bakit ganito yung kanyang tanong. Dahil katulad ng maraming Hudyo sa kanilang kapanahunan, ang ina-anticipate nila na Messiah, yung Messiah na kung saan magbibigay kaagad ng judgment
sa mga ungodly na tao sa kanilang kapanahunan. Yung Mesaya na ililigtas yung lahat ng kanyang tauhan, lahat ng taong sumusunod sa kanya. And yet, habang nakakulong si John, hindi siya tinulungan ng Panginoong Jesucristo. Dahil saan busy ang Panginoon yung mga inaaral natin? Nagpapagaling ng may sakit, ng paralitiko, ng lumpo, ng bulag, bumubuhay ng patay, nagtuturo, kumakain kasama yung mga makasalanan. At hindi mo makikita si Jesus Christ na kung saan dinudurog yung government ng Rome na humuli kay John the Baptist. To John, parang ang pakiramdam niya, hindi ata ito yung direksyon na aking inaasahan at galaw na inaasahan ko sa aking Messiah. And this teaches us something important. At ano yun? Yung pagdududa natin, hindi yan nanggagaling sa katotohanan na pumalya o nagkamali ang Panginoong Jesucristo. Nanggagaling yan sa maling idea natin na kung ano ang dapat gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng mensahe kanina, hindi ko sinasadya na pareho pa rin sila ng pinupunto. John's faith wrestled not with the person of Christ, but with how he painted Christ to be. Now, ano yung application nito sa ating buhay? Yung pinakitang pagdududa dito ni John the Baptist, it reminds us na hindi ligtas ang kahit sinong mananampalataya sa pagdududa niya sa ating Panginoon. Sino dito ang magsasabi na mas matibay ang pananampalataya niya kay John the Baptist? Na mas matatag siya kay John the Baptist, na mas matapang siya kay John the Baptist. Ang punto, even the strongest of men can have the weakest of faith sa isang moment ng kanyang buhay. Si Abraham nagduda sa Panginoon kung kaya ba talaga siyang bigyan ng anak. Si Moses nagduda siya, Panginoon, kaya ko ba talagang i-lead yung buong bayan ng Israel palabas ng Ehipto? Si Elijah, pagkatapos niyang magtawag ng apoy galing sa kalangitan, nag-doubt siya sa ating Panginoon at sinabi niya sa Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Si Thomas na halos araw-araw kasama ng Panginoon, nagduda siya kung talagang pinakaw at muling nabuhay ang ating Panginoon. Na ang punto ko lang, kung itong mga matitinding mananampalataya na ito ay nag-struggle sa question ng kanilang buhay, sa mga oras na mayroon silang trials at persecution, kailangan natin maunawaan that doubt does not necessarily equal disbelief. Ano yung punto ko? Doubt, yung pagdududa o yung katanungan sa ating puso, hindi yan lagi unbelief. But there is a fine line between doubt and unbelief. Kailan hindi nagiging unbelief ang doubt? If it becomes faith under pressure. If your doubt turns into faith, seeking kung ano ang katotohanan ng persona ng ating Panginoon. Paano ko nasabi? Dahil dito si John, nung nagkaroon siya ng pagdududa, hindi niya tinalikuran ng ating Panginoon. Hindi niya nilayuan ng ating Panginoon. Ano yung ginawa niya? Nagpadala siya ng isang mensahero upang i-confirm sa ating Panginoon kung ano yung kanyang dapat tayuan. At ito yung comfort. The Lord Jesus Christ, hindi niya tayo itataboy at moments na kung saan nagkakaroon tayo ng pagdududa sa ating mga puso. Alam niya yung ating kahinaan. Alam niya na tao lang tayo. At ang nakakatuwa, instead of turning away dito sa mga Kristiyanong nagdadaw, pero mas pinapatunayan pa ng Panginoon na hindi niya tayo kokondem at mas mamahalin niya tayo upang makita natin that we have no reason to doubt. Second point. From verse 5 hanggang verse 6. Ano yung response ng ating Panginoong Jesucristo sa pagdududa na nararanasan ni John? Nung pumunta yung disipulo ni John sa ating Panginoon,
Kung ako yung Panginoong Jesucristo, ang sakit ng tanong eh, ikaw ba talaga yung inaantay namin o maghahanap kami ng iba? Ayaw ba Christ mag-iinsulto ako? I would have expected Christ na ang gagawin niya, ire-rebuke niya ng matindi si John. Talagang pagagalitan niya si John. After all, si John ang isa sa mga tao na talagang nakakita at makakapag-testify that Christ is the true Messiah. Pero tingnan nyo yung response ng Panginoon, it was filled with gentleness. Hindi niya dinismiss si John, ikaw kasi mahina ka, kulang ka, wala ikaw. O hindi siya nagalit na pinagsisigawan niya o pinahiya niya si John. That how dare you na magduda ka after all ng lahat ng makita mo, magdududa ka pa sa akin. Hindi ito ang sinabi ng Panginoon. Instead, may grasya yung kanyang sagot. At ang sinabi niya lang, inilista niya yung lahat ng patunay na siya ay tunay na Diyos. Can we see here the tender way the Lord rebukes us? Paano siya nagre-respond sa doubt na nararamdaman ng isang Kristiyano? Katulad kay John, Jesus points to the evidence of His works. Sabi niya sa disipulo ni John, bumalik ka kay John at sabihin mo ang lahat ng narinig mo at nakita mo. At ano yung inilista niya? Yung lahat ng mirakulo na inaral natin sa Matthew. Na nagbigay ako ng paningin sa bulag, nagpalakad ako ng pilay, pinagaling ko yung may ketong, nagparinig ako ng bingi, binuhay ko yung patay, i-preach ko yung salita ng aking Ama. At lahat ng ito, hindi lang ito display ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nung una kong inaaral ito, mababaw yung aking pagkakaunawa. Siguro sinasabi niya lahat ng mirakulo, para patunayan niyang makapangyarihan ako dyan, maniwala ka sa akin. Pero hindi naman tinanong ni John kung makapangyarihan ka ba o hahanap kami ng iba. Ano yung tanong niya? Ikaw ba yung Messiah? Ikaw ba yung prophesy nung Old Testament na darating sa amin? At habang nauunawaan ko yung question niya, mas lumalalim yung pag-aaral ko. Hindi yung mirakulo, yung punto ng Panginoon. Hindi yung omnipotence niya. Hindi yung kapangyarihan niya. Ang gusto niya ipakita kay John, I am the fulfillment of the Old Testament prophecy. Amen. Amen. Paano ko mapapatunayan sa inyo? Isaiah 35 verse 5 to 6. Sabi doon sa Messianic age, the eyes of the blind shall be opened. The ears of the deaf unstopped, then shall the lame man leap like a deer. Isaiah 61 verse 1. Ano ang dinedeclare ng verse na yon? Na yung Messiah dadalhin yung magandang balita sa mga mahihirap. In other words, ano yung sinasabi ng Panginoon? Hindi niya lang sinasabing makapangyarihan ako, Diyos ako. Ang sinasabi niya, ito yung patunay that the Scripture is being fulfilled in your very eyes. Tingnan mo yung lahat ng ginagawa ko. Hinahanap mo yung Messiah, ako ito. Ano yung punto? Ang sarap isipin na kung saan. When you have doubts, hindi ka pinipilit ng Panginoon na para ka lang bulag na maniniwala sa Kanya, basta maniwala ka. Hindi eh. Kapag nagdududa ka, sasabihin ng Panginoon, you believe. But you believe in me with foundation, with evidence, may patunay. Ang sarap isipin ng pananampalataya nating mga Kristiyano, hindi tayo bulag. Sinasabi ng mundo, bulag ang mga Kristiyano? Bobo ang mga Kristiyano? Nananampalataya tayo na wala tayong basihan? Hindi bulag ang ating pananampalataya. It is based on the revealed works of the Lord Jesus Christ. Ano yung punto? Pag nararamdaman mo yung pagdududa sa iyong puso, do not stare at your feelings. Do not stare at your situation. Do not stare at your emotion. Tingnan mo yung lahat ng bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At tatanggalin niya ng pagdududa mo.
Tingnan mo yung kamatayan niya, yung muling pagkabuhay niya, yung ginawa niya para iligtas ka. So bakit ka magdududa sa mga maliliit na bagay na pinapahintulutan niya na mangyari sa ating mga buhay? Ang sarap isipin that Christ provided evidence and not rebuke. Now, tingnan nyo yung kindness ng Panginoon kung sa paano niya sinagot si John. Kung ako yung Panginoon, talagang magagalit ako. Pwede kong maliitin si John? Bakit mo pa yan itatanong? Hindi ka ba spiritual? Pwede ako magpadala ng mensahe ng condemnation? Na ikaw hindi ka marunong manampalataya, sige, paparusahan kita. Hindi eh. Ang ibinigay niya, reassurance. Ganito siya kabuti. Unawa niya yung kahinaan ng bawat isang mananampalataya. Unawa niya yung pwedeng magawa ng kulungan sa puso ng isang Kristiyano. At habang itinuturo niya kay John yung lahat ng kanyang ginawa, ang ginagawa ng Panginoon, nire-redirect niya yung focus ni John. Dahil ang focus dito ni John, alam niyo kung ano? Makalaya siya kaagad. Immediate deliverance. Immediate judgment sa mga masasamang tao. Pero ano yung itinuturo ng Panginoon? Don't look at your deliverance. Don't look at your safety. Look at kung ano yung ginagawa ko at ano yung ginagawa niya. Healing, restoration, salvation. Most of the time, bakit tayo nagdududa? Gusto natin kaagad mas resolba yung mga bagay na nararamdaman natin. But Christ tells us, hindi yan mareresolba kahit kailanman sa mundong to. Because this world, hindi tayo dito tunay na nakatira. Look at the better things. Look at the healing, the restoration and salvation ng iyong kaluluwa. More than anything else. Now, yung mga ginawa ng Panginoon na ililista niya kay John, hindi niya lang tinitestify yung identity niya bilang Messiah, pero sinasabi niya yung laman ng kanyang puso. Hindi lang ako Messiah. I am the Messiah who saves, who lifts up the broken, yung humahawak sa mga taong hindi hinahawakan ng iba. Ako yung nagdadala ng pag-asa. And this is a lesson for us. When we wrestle with doubt, hindi tayo dinudurog ng ating Panginoon. Instead, He reminds us ng lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya sa atin. Ano yung application niyan sa atin? What should we do when doubt troubles us? Gawin mo din yung ginawa ni John. Do not take your doubts, your questions to anybody else. Give them all to Jesus. Siya yung tanungin natin. Huwag nating tabunan, huwag nating ilibing yung pagdududa natin, huwag tayong lumayo o tumakbo paalis sa ating Panginoon. Kung meron kang tanong, bring them honestly in your prayers. Mag-aral ka ng kanyang salita, dito mo makikita yung sagot sa iyong tanong. We must fix our eyes sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, yung buhay niya, hindi lang yan history. Yung mirakulo niya, yung kamatayan niya, yung resurrection niya. Sa lahat ng bagay na ginawa niya sa iyo, para mapatawad ang ating kasalanan, ma-provide yung pangangailangan ng ating kaluluwa, masagot ang ating panalangin. Hindi ito maliliit na bagay. Finally, anchor your faith sa salita ng ating Panginoon. Panginoong Jesucristo, itinali niya yung kanyang gawa sa propesiya ni Isaiah. In the same way, saan mo itatali yung pananampalataya mo? Not on your circumstance, not on our situation, but to the unchanging promise ng salita ng ating Panginoon. And then we'll realize everything makes sense. When John doubted, Christ responded not with rebuke, but with reassurance. At ganun din siya sa atin ngayon. Kapag nagdududa ka, look at the Lord.
Pangatlo, sa verse 6, magugulat ka na kung saan nagbigay ulit ng beatitude ang ating Panginoon. Yung sabi sa verse 6, lubat na po pala. Tignan natin bago akong malubat. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. This statement is both a warning and a promise. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay John, huwag kang madapa sa kung ano ako. Bagkus, magtiwala ka sa akin kahit hindi nagmamatch yung expectation mo sa kung ano ang aking ginagawa. May blessing para sa mga taong nananampalataya sa Panginoon kahit hindi nila nauunawaan ngayon yung pagkilos ng kanyang kamay. Sabi ng Panginoon, blessed. Paulit-ulit natin itinuturo. Marami sa mundong to, pag narinig nila yung blessed, mapalad dahil marami, sagana, mayaman, komportable, but that is not blessed. To be blessed ay ma-align ang buhay natin sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Anong punto dito ng Panginoon? Punto niya. Blessed ang isang taong marunong manampalataya at magtiwala sa akin despite ng lahat ng hardship na kanyang pinagdadanasan. Tempted si John na kung saan makapilok. Tempted siyang madapa dahil hindi niya ine-expect na ganito yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto ng mga Hudyo noon, isang Mesaya na talagang tatalo sa Roman government, na magbibigay sa kanila ng political freedom. Kaya nga pagkatapos magpakain ng Panginoong Jesucristo ng napakaraming tao ng 5 loaves and 2 fish, di ba gusto siyang gawing hari kaagad ng mga tao? Pero hindi ito ang ating Panginoon. Dapat yung expectation natin, hindi nanggagaling sa atin. Jesus Christ did not come as a king. Nung unang coming niya, but Jesus Christ came as a suffering servant. He came para pagalingin yung may mga sakit, magturo, at higit sa lahat, nabuhay lang siya upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang punto. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating iglesia. But the point ng unang mensahe natin ng umaga hanggang ngayon ay pareho. The person of Christ, hindi yan humuhubog sa expectation natin sa Kanya. True faith clings to Christ as who He is. Even at times na misteryoso yung pagkilos ng Kanyang kamay, delayed yung Kanyang timing, at hindi ko nauunawaan yung Kanyang pagkilos. Dito mas makikita ang pananampalataya ko kay Kristo. Now, itong ulit sinabi ng Panginoon, this is also a call to persevering faith. Isang pananampalatayang nag-e-endure ng doubt, nag-e-endure ng confusion, nag-e-endure ng suffering. Nandun si John sa isang sitwasyon, nagtataka siya, bakit hindi ako inililigtas ng ating Panginoon? And many times, katulad ni John, hindi rin ba tayo ganito? We are tempted na tanungin ang Panginoon, bakit hindi mo ako nililigtas? Ba't hindi mo tinatanggal yung problema ko? Bakit hindi ka kumikilos sa kung ano yung expectation ko sa iyo? Bakit mo hinahayaan na mag-suffer ako? Bakit hindi mo kaagad tanggalin yung trials ko? Bakit mo hinahayaan mahirapan ang iyong lingkod? Anak mo ba talaga ako? But do you know the answer to that? His ways are higher than ours. Yung totoong pananampalatayang nagper-persevere, it does not demand explanation from God. And in the first place, walang tayong karapatan mag-demand sa ating Panginoon. We do not need explanations. What we need is to rest sa karakter ng ating Panginoon. Sabi nga dun sa kanta, hindi ko lang alam yung eksaktong lyrics. If you cannot trace His hand, trust His heart. Yung totoong pananampalataya, willing niyang sabihin, Lord, I do not understand.
what is happening to me, but I understand who you are. Hindi ko man alam yung kinabukasan, pero alam ko yung Diyos na may hawak ng aking kinabukasan. At ito yung pananampalatayang binibless ng ating Panginoon. Alam niyo, sinasabi ng mundo that a Christian, his faith should never tremble. Pero nung inaral ko to, I believe lahat ng Kristiyano nagte-tremble yung ating faith. Kung si John the Baptist nga, nag-tremble yung kanyang faith. So ano yung punto? It is not a faith that never trembles, but a faith that even though it trembles, niyayakap niya ang persona ng ating Amen. Hindi man siguro maunawaan ni John kung bakit siya pinahintulutan ng Panginoon at iniwanan siya doon sa kulungan. But John's faith enjoyed. Nanatili siyang preacher at propeta ng Panginoon at namatay siya na pinaglalaban ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, how then does this apply to us? First, i-guard natin yung ating mga puso. Tandaan mo that God's plan is different from ours. Hindi one size fits all ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya yung susunod sa expectations natin. Tayo yung susunod sa kanyang persona. Pangalawa, makita natin yung sikreto ng blessedness sa kalagitnaan ng trials. True blessedness in trials, hindi yung pagtanggal ng problema, pero yung kasama mo yung presensya niya sa kalagitnaan ng problema. At pangatlo, i-encourage natin yung ating mga kapwa mananampalataya na nag-struggle ng doubt. Huwag tayong maging katulad ng iba na masyadong mapagmataas. Kung si Kristo mismo hindi niya na-rebuke ng masakit si John, ganun din tayo. We should not crush those who wrestle with doubts. Trabaho lang natin, gently point them back to Jesus Christ. So, bilang pagtatapos at conclusion, ang storya ni John the Baptist, it is both serious and encouraging. Serious in a sense na kahit kung pinakamatapang na preacher ng ating Panginoon, nagkaroon ng pagdududa. Pero encouraging in a sense, nabibigyan tayong lahat ng ating Panginoon ng reassurance. And what is the final lesson sa araw na ito? Blessed is he who is not offended by me. There is blessing in clinging sa person ng ating Panginoon Jesucristo. Even when His ways are different from our ways. Kapatid, thou needs Christ. Do not turn away from Christ. Tingnan mo siya, magtiwala ka sa Kanya, magpahinga ka sa Kanyang persona. Dahil ito ang sagot sa iyong pagtutuda. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya niyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon mulit makapagbahagi ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo, sa mga oras na hinahabaan niyo ang pasensya niyo sa mga anak niyong nagdududa sa iyong kabutihan, Panginoon. At nawa, makuha ulit namin, maramdaman namin ang reassurance niyo, Panginoon, kung may mga pinagdadaanan ng kami, Panginoon. Tawag nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. O isang awitin na lang po, tumayo po tayong lahat bilang pagtatapos ng ating worship. How great thou art. 166. 166.
Nandiyan na po ang lahat, 166. Po. Nandiyan na po ang lahat. On the first verse, 1, 2, and 4 lamang po. On the first verse, ready, sing. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works the hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And through the woods and forest plains I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountains grandeur, and hear the birds and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Number 4. When I shall love in shout of acclamation, and take thee home, what joy shall fill my heart. When I shall bow in humble adoration, and take the praise, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Lingid po natin si Lord Mac, tapusin tayo sa panalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, aming Ama, sa natapos ng panambahan. Salamat po sa lahat ng mga pinisip ko. Ang narinig, naway aming ipatuloy practically sa araw-araw. Ganun din naman, pinapanalangin pa rin namin ang titirang oras na magsamba na magmumula sa inyong mga kabataan nandito ngayon naman. Gabay po sa bumagapon, ito siya magdalangin sa inyong pangalan. Amen.